Angel, it's about Saint Benedict. Okay, let's watch Brother Jaime Vicente about Saint Benedict. Okay? Watch it. Bigyan mo kayo ng halimbawa, San Benito. Okay, San Benito. Maraming sumusunod sa mga pamamaraan ni San Benito. Kasi yun ang pinromote ng Roman Catholic as a bishop si San Benito. Pero, hindi naman ikinikwento ng Roman Catholic na si San Benito kumampi sa demonyo Kasi pag kinuwento nila yun, ayaw talaga. Ayaw ng Kristiyano. Bakit? Kumampi sa demonyo Katulad nyo, maraming hindi nakakalam sa inyo na si San Benito ay kumampi sa demonyo. Meron kasi siyang layunin. Ang layunin ni San Benito, kaya sa kumampi sa demonyo, gusto niyang malaman ang kahinaan ng mga demonyo para yun ang gagamitin niya sandata na panlaban sa mga demonyo. Layunin niya. Gusto niya. Gusto ba ng Diyos yun? Gusto lang ni San Benito yun. Ang tanong ko sa kay San Benito, gusto ba ng Diyos? Di ba may batas po? Makipag-ugnayan ka nga lang sa masasama Ang tawag niya sa'yo ng Ama, masama rin Nakipag-ugnayan ka sa demonyo, ang tawag sa'yo ng Ama, demonyo rin. Nakipag-ugnayan ito pa po. Tutuloy ko lang po kay San Benito Akala niya, pag kumampi siya doon, kaya niya nang durugin lahat. Ito po. Sabi ng demonyo, paano kami maniniwala na kakampi ka talaga sa amin? Para lang kami maniwala, ipatunay mo sa amin, sabi ng mga demonyo na magpahirap ka ng isang tao. Kaya ang ginawa ni San Benito, may kinulam siya. Kinulam niya. Kasi alam niya, pag kinulam niya, kaya niya rin pagalingin. Kinulam niya lang muna. Ang problema po yung kinulam niya, mahina po ang resistensya. Paano niya mapapagaling? Namatay yung kinulam niya. So, tumatak sa kanya na nakapatay siya ng inosenteng tao. Nang dahil sinunod niya ang utos ng demonyo. Baka akala niyo po ba, kung meron kayong santo. Ngayon, San Benito, although bilang pagrespeto lang sa simbahan, talagang si San Benito po, talagang mandirigma po yan, lumalaban talaga sa mga demonyo. Kaya lang po, bakit hindi na lang hinayaan na natin na ang Ama na lang? Kasi po, hindi naman natin alam kung ano talaga nangyari. Kung napatawad nga siya o hindi. Dahil mabigat po yung kanya nagawa. Kumampi siya Yung mga anghel nga lang po naniwala lang kay Lucifer Di ba? Na nawalan ng karapatan sa langit Nalaglag sila bilang tinawag ng fallen angel. Naniwala. Yung pa kaya kumampi ka pa? Ibang klaseng paniniwala yun. Kumampi na nga po sa side ng ng mga evil Kaya mga kapatid, history po yung kinikwento ko, hindi po paninira. History.
Kaya kung maggagamot po tayo, no, gusto natin maglingkod sa paggagamot, wala po naman iba tayong hihingan ng tulong, no? At hihingan po ng karapatan na naway gamitin tayo ng Ama sa lahat ng gawain labanang espiritual. Hihilingin natin na gamitin tayo ng Ama. Yun po. Huwag naman po maganap yung iba. Sila ang gumagamit kay Ama. Kaya hindi po lahat ng tumatawag sa banal na pangalan ng Ama ay kay Ama. Lalong-lalo na, no? Tinatawag mo nga ang banal na pangalan para anong gawin mo? Para utusan? Di ba? Kaya po, itong gabing ito, i-ano nyo na to, i-download nyo para maunawaan nyo ang paliwanag. Kasi po, pag natatabunan na to, natatabunan na po itong kwentong ito, mag-iiba-iba po eh. Pero kung itong kwentong ito, naka-download, meron kayo mauunawaan. Tandaan nyo ha, mauunawaan. Para maging ganap, nakasangkapan tayo ng Ama. Ngayon, kung ganap nakasangkapan tayo ng Ama, pinagawa po ako ng Ama ng mga tinatawag na sacramental tools. No? Ano po ba yung mga sacramental tools? Ito po yung mga gamit, no, para sa kabanalan. Meaning to say, yung kabanalan po siya na tinatawag, yung kabutihan. Pag ginamit po natin sa kabutihan ang sandata, napakalakas pong panlaban ito sa masasama na tinatawag na evil one, demonyo. Dahil po, kaya po natin napapalaya, no, ang mga espiritu sa kamay ni Satanas ng Diablo nang dahil po sa paggamit natin ng kabanalan na gamit para lumaya sila. Kasi po yung malinis na gamit na tinatawag na sacramental tools, no, yan po yung sumusunog sa mga maruruming espiritu. Po sila. Napapaso po sila. Kaya mga kapatid, may mga pamamaraan para po natin magampanan. Kasi marami pong pagtuturo no? Pero I guarantee 100% ito pong itinuturo ko sa inyo, 100% po, hindi po kayo magkakasala. Hindi lahat po na nagagamot ay tinatanggap ng Ama. Hindi po nang tumatawag sa kanyang banal na pangalan ay sa kanya. Eh nagagawa po na iba, sila yun ang kukulang, sila rin yung gumagamot. Nasa batas po yan ng karunungan ni San Benito. Mangungulang, tapos siya rin ang gagamot. Kaya ang nangyayari ng iba, ganun ang ginagawa. Sila yung kukulang, sila rin yung gagamot. Ngayon, mga kapatid, eto na po. Naghahari po ang banal na pangalan ng Ama sa aking buhay. Naghahari ang niyang banal na pangalan. Ginagabayan ako ng Ama. Idiktat sa inyo ang mga pamamaraan kung paano tayo susunod sa kalooban ng Ama. Tandaan nyo, hindi po natin pasusunurin ang Ama
looban natin. Marami pong ganun. Kalooban nila, utusan ng Ama. Ginagawa pa nga po nila susi. Di ba? Yan po isang lihim na karunungan. No? Pipili sila ng banal na pangalan ng Ama, gagawin nilang susi para magkaroon ng katuparan yung kanilang ninanais. Tama po ba yun? Na ang lumikha sa atin, gagamitin natin? O kaya tayo nilikha para gamitin tayo? Hindi po tayo nilikha para gamitin natin ang lumikha. Ingat po Kaya nga po, napakahalaga ng gabing ito. Napakahalaga ng gabing ito para po sa inyo. Kaya po, kung tayo ay handa man o hindi, tandaan nyo, kaya tayo naging tao, magamit niya ang tao. Dahil sinabi ng demonyo, Ama, lahat ng lilikhain mo, sisirain ko. Sabi ni Satanas yun. O sabi naman Ama, ganun ba? Sige. Pero tandaan mo, Satanas, hindi lahat kaya mo sirain. Merong mananatili sa akin. Nananatili ba kayo mga kapatid? Amen. Diba? Kaya kung tayo sisirain ng demonyo sa mga pamaraan, marami po sinasira ang demonyo Saan? Anong paraan? Sa pera. Diba? Kaya ang gamutan po, makikita nyo Pera-pera Bakit ang pera walang problema? Kaya lang po, sa tamang paraan lang. Kasi pera po, lagi nandyan In the beginning, may pera na Panahon pa nga po nila Moises, may pera na Panahon nila Abraham, may pera na Panahon nila Poncio Pilato, may mga gold coins na silver coins Di ba? Mga pilak meron na po Kaya po, mga kapatid ko, yung pera kasi, dapat mapasa iyo sa tamang paraan. Pero kung sa maling paraan, magkapera ka lang sa maling paraan, hindi po kalooban ng Diyos yun. Kaya nga sabi po ng Panginoon Jesus, di ba? Ang kay Pilato, ang sa Ama. Di ba? Ganun po yun. Yung mga pera. Ang sa Ama, yung perang ginamit mo, magagamit mo sa kabutihan. Money is not a root of evil. Money is not a root of evil. Kasi sinasabi niya, ang pera, root of evil. No. Depende yan sa gumagamit ng pera. Kung ang pera sinamba mo, para mo sinasamba, mali yun. Pero kung yung pera, gagamitin mo sa tamang pamamaraan, kita nyo, pambili ng pagkain, pambili ng gamot. Yung mga tao nangangailangan, baka may karapatang sobra ka naman, baka pwede ka tumulong. That's the way to use money. Pero iba may pera, sige, bayaran ko, patayin mo yun. Mali yun. Diba? May mga marami pong paraan. Ngayon naman, pagdating po sa gamutan, tandaan nyo, in the beginning, nabuo po ito sa mga pamaraan ng ako.
Ako po ang original ng one set. Pero marami na rin gumanap. Natural naman po yun eh. Hindi po ko nagagalit doon. Kaya po, ina-announce ko sa inyo at ina-announce ko rin po sa mga ibang manggagamot na ito na po. Kung iba ang pamamaraan nyo, try nyo naman po ito. Kasi po, hindi naman tayo magkalaban eh. Mga kapatid, nangyari po yan eh. Sa buhay ko, tingnan nyo. About sa gamit. Dati po, naging civilian agent ako na CIS. Civilian agent po ah. Naging civilian agent din po ako na NBI. G2. Mahilig po ako dyan. Missionary na ako, no? Pero, nakakita ako ng baril, Danao. Sabi, magaling sa Mindanao. Pero naman may binenta sa akin baril. Spain eh. Spain yung baril eh. No? Tapos naman, meron Smith & Wesson. Eh kung may pera ako, kaya kong bilhin. No? Pero iba pala yung Class A yung Smith & Wesson eh. Maganda po. Eh kinopya ng Danao, Smith & Wesson din. Hindi maganda yung kopya. Ganun din po. Pero bandang huli, no? As a civilian agent, sa pagkakakala ko, magiging protection sa buhay ko yun. Yung may baril. Kapahamakan pa pala po yun. Dahil maya, no? Parang ikaw yung naghahanap ng naghahanap ka ng gulo. Pag may gulo, gusto mong tumulong. Hindi po. Ang pagtulong po, dumarating. Yung paghanap na hanap mo ng gulo para tumulong, hindi mo alam, kamatayan ang hinahanap mo. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, as original, marami pong kumopya rin sa akin. Nung inutusan po ako ng ama na gumawa, kasi wala naman pang ganito ng araw eh. 1982, 83, nagsimula po ako dito sa Miraculous Healing Penda. Hanggang sa dumating sa buhay ko, dumating po yung Siete Virtudes. Pero plain po yun ha. Yun po yun. Angel. Okay. Brother Jaime. Okay. Brother Jaime. This is very special about Saint Benedict. Okay. History. Okay. There. Siete Virtudes. May mga stripe po nito, may brown din, no? Pero Siete Virtudes. Ngayon, lumipas po ang panahon. No? Meron din gumagawa kasi meron mga taong pinapagawa. No? Natutong gumawa. Iba naman po, madali naman gawin. Kahoy lang naman po, no? Lang, sabi niya. Kahoy lang yan, daling kopyahan yan. Pero yung sakripisyo, yung connection sa Diyos, hindi po ako gumawa ng isang bagay na nangopya ako. Idilikta sa akin ng Ama. Kung paano gumawa. Kaya po paminsan-minsan po, yung iba, in the beginning, parang straight lang eh. Idilikta sa akin, parang kalamay. Ganito po, parang ang dulo maliit, ito malaki. Dati po kasi straight lang eh. Kaya mga dikta po yan. Hanggang sa dumating na po, di naging dalawa na yan,
hanggang sa dumating po yung lightning stick. Naging 3. Yung naging 3 po, naging kumpleto po ito para magamit ng isang manggagamot espiritual. Yun po. Kaya sabi sa inyo mga kapatid ko, nung nabuo na po ito, tinangkilik ito na libu-libong tao po. Libu-libong tao. Ngayon, isang araw may nabalitaan na lang ako. May gumagawa na rin. Isang araw may gumagawa rin doon. Sige po. Napakarami naman tao eh. Kaya, hindi naman po dapat tayo maging malungkot. Maganda. Kung gumagawa-gawa sila, pero hindi naman po pwedeng ihalin tulad ang kapangyarihan. Basta masasabi ko sa inyo, inutusan ako ng Ama. No? No comment ako kung ano naman yun sa kanila. No comment ako doon. Basta sinasabi ko lang, tayong original at lahat po ng mga nakakakuha sa akin, lahat po ng sacramental tools, marami po ako, no? May mga balabal, tawagin balabal to. Merong kalasal ni San Miguel Arcangel. Meron po tayong talent and wisdom. Meron akong ganito, no? Ito po. Angel. Okay. We'll say goodbye now. Okay. Very nice. Saint Benedict history. Okay. Bye-bye. Good morning.